Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng dating bodyguard na matapos ang biglaang pagpakamatay ng best friend niya ay nag-iwan ito ng sulat sa kanya at humiling na ipaghiganti siya. Ang pelikulang ito ay ipinalabas ngayong 2023 na pinamagatang Ballerina. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento sa isang convenience store kung saan ilang kalalakihan ang kasalukuyang nang hold up. May lumapit na babaeng nagngangalang Okjo upang bayaran ang kanyang gustong bilhin sa kabila ng nagaganap na hold-upon. Nagulat ang mga hold-upper na tila wala itong pakialam sa kanila kung saan nakuha pa niyang kumuha ng sukli mula sa mga ito matapos nilang kunin ang lahat ng pera ng kaero. Nang pagbantaan siya ng mga magnanakaw, pinakita ni Okjo ang galing niya sa pakikipaglaban na sa isang saglit na pabagsak niya ang apat na mga magnanakaw, halos hindi na lang makapaniwala ang kaero sa nasaksihan niya. Samantala, sa gitna ng pagtatanghal ng ballet, isang ballerina ang bigla na lang bumagsak. Nang makauwi na si Okjo at kasalukuyang nagpapahinga, tinawagan ito ng kaibigan niyang ballerina na matagal na niyang hindi nakita. Hiniling sa kanyang bisitahin siya nito ngayon dahil mayroon itong pinagdadaanan. Agaran ding umalis si Okjo para puntahan ang kaibigan. Dumaan na din muna ito sa isang convenience store upang bumili ng inumin bago tumuloy. Pagdating sa bahay ng kaibigan, hindi ito pinagbuksan ng pinto kahit na ilang beses na itong nag-doorbell. Alam ni Okjo ang password ng pinto kaya binuksan na niya ito. Wala rin ang kaibigan niya pagpasok sa loob. Nang tingnan niya ang silid nito, nakita niya roon ang isang box na mukhang regalo. Nang buksan ito ni Okjo, nakita niya ang sapatos pang ballet at papel na may nakasulat na humihiling sa kanyang ipaghiganti ito. Nagtataka si Okjo sa nabasa kaya agarang hinanap ang kaibigan at sinubukang tawagan. Pagpasok niya sa banyo, nagulat na lang itong makita ang kaibigan niyang wala ng buhay matapos magpakamatay. Kinalaunan sa labas, inalala na lang ni Okjo kung paano sila nagkakilala ng matalik niyang kaibigan na si Minhee noong panahong gusto niyang bumili ng cake para sa kaarawan niya, mula noong naging matalik na magkaibigan na ang dalawa. Isang ballerina si Minhee habang nagtatrabaho naman si Okjo sa abroad bilang isang bodyguard ng mga VIP. Nakasulat din sa papel ang kontak ng dahilan ng pagpakamatay ng kaibigan kaya agaran itong umuwi para alamin kung sino ang salarin. Nang malaman ni Okjo na tila ba nagbebenta ito ng sushi, sinubukan niyang mag-order para sana makilala ito ng personal, subalit biglang hindi na ito sumasagot sa mensahe niya. Naisip na naman ni Okjo ang nakaraan kung gaano sila kasaya noon ni Minhee na magkasama. Maya-maya pa may biglang tumawag sa telepono ni Minhee. Nang sagutin niya ito, isang lalaki ang nagsalita at nagbanta ito sa kaibigan na kung hindi ito magpapakita sa kanya bukas sa lugar na binili niya ay sisirain niya ang buhay nito. Kinabukasan, pinuntahan ni Okjo ang lugar na sinasabi ng lalaki. Dumating ang nakakotse na may pangalang Choi Pro. Tinawagan ng lalaki ang telepono ng kaibigan na hawak niya. Hindi na ito sinagot ni Okjo at pinagmasdan lang ang kilos nito. Pag-alis ng lalaki, sinundan niya ang sasakyan nito hanggang sa pumasok ito sa isang mansyon sa gitna ng kakahuyan. Pumasok din si Okjo upang makita ang loob at agaran ding lumabas. Kinabukasan, matapos mag-ehersisyo ni Choi Pro ay maaga itong lumabas. Naroon lang pala si Okjo sa labas na nag-aantay sa pag-alis niya. Pinasok niya ang bahay ng lalaki at nilagyan ng device na kayang marinig ang paligid kahit nasa malayo ito. Sinuri niya rin ang loob ng bahay kung saan hinala niyang sangkot ito sa masamang mga gawain matapos niyang makita ang iba't ibang flash drive kabilang ang pangalan ng kaibigan niya. Nang panuurin niya ang video, nalaman ni Okjo na biktima pala ang kaibigan niya ng panghahalay at ginamit ang video nito bilang panakot sa kanya kaya ito nagpakamatay. Kinalaunan, nang makauwi si Choi Pro sa mansyon nito, kasalukuyang nakikinig si Okjo sa kanya upang makakuha ng impormasyon sa lalaki. Maya-maya pa nang may tatawagan ito sa telepono, nalaman ni Okjo na may pupuntahan ito bukas ng gabi para maghanap ng bagong mabibiktima. Balak niyang harapin ito doon. Nagpunta si Okjo sa bahay ng kaibigan para kumuha ng masusuot at nagtungo sa nasabing club na kinaroroonan ng salarin upang sundan. Habang sinusubaybayan niya ito ay bigla na lang naglaho ang lalaki. Nagmadaling umakyat sa itaas si Okjo upang hanapin ito doon. Nagulat na lang siyang kausapin ni Choi Pro matapos itong mapagkamalan na kakilala niya. Bago pa makaalis ang lalaki, inaya ito ni Okjo na uminom.
Pagkatapos nilang mag-inom isinama ng lalaki si Okju sa paborito nitong hotel kung saan niya dinadala ang nabibiktima niya, palihim namang inoobserbahan ni Okju ang binabalak nito sa kanya. Nang makapasok na sila sa silid, pinagmamalaki ni Choi Pro sa kanya ang silid ng hotel dahil sa kakaibang disenyo nito. Masyadong tahimik si Okju kaya inaya ito ni Choi Pro na uminom na muna kung saan nilagyan niya ito ng pampatulog. Nang magtagumpay ay doon na niya sinimulan ng binabalak niyang pagkuha ng video sa katawan ng biktima niya, hindi niya alam na nagpapanggap lang pala si Okju na walang malay. Nang makahanap ng pagkakataon si Okju ay doon na niya ito sinubukang patayin, subalit nalaman ng lalaki ang balak niya. Naglaban ang dalawang ngunit nahirapan si Okju dahil magaling din ito sa pakikipaglaban, subalit masasa si Okju dahil sa dati nitong trabaho kaya nagawa niyang masugatan si Choi Pro at sinira ang mukha. Nang tutuluyan na niya sana ang lalaki dumating ang bantay ng hotel na kasamahan pala nito at sinubukan siyang patayin, nagawa naman itong matakasan ni Okju. Subalit sa hallway may isa pang lalaking nakaabang sa kanya na may dalang chainsaw. Bago pa ito makalapit sa kanya tinulungan siya ng isang babaeng estudyante at agarang tumakas ang dalawa gamit ang sasakyan ni Choi Pro. Samantala, hindi lang pala nag-iisa si Choi Pro dahil isa lang ito sa kasapi ng gang na puro kasamaan ang gawain kagaya ng panghahalay ng mga babae at pagpatay. Nagalit ang pinuno ng kanilang grupo dahil sa nangyaring kapalpakan niya, inutos sa kanya ng pinuno na dalhin sa kanya ang babae at binigyan lang ito ng 3 araw na palugit. Samantala kasama na ni Okju ang estudyanteng tumulong sa kanya, napag-alaman niyang isa rin itong biktima na ginagamit ng grupo. Tinatakot daw itong ilalabas ang mga nakunang malalaswang larawan niya pag hindi sumunod sa kanila. Naniniwala naman ang estudyante na si Okju ang magliligtas sa mga kagaya niya na makalaya sa kamay ng grupo. Paglabas ni Choi Pro mula sa pagamutan, pinuntahan niya ang kaibigan niyang pharmacist para humingi ng tulong upang hanapin ang babaeng sumira ng mukha niya at kumuha ng sasakyan. Nagpunta rin si Okju sa dati niyang kasamahan sa trabaho, inakala nitong babalik na ulit siya sa trabaho matapos itong umalis noon. Sinabi ni Okju na kaya siya nagpunta para maghanap ng makukuhanan ng armas upang may magamit sa paghihiganti sa pagkamatay ng kaibigan na ikinikwento niya noon sa kanya. Iminungkahi naman sa kanyang e-report niya na lang ang nangyari sa mga pulis. Tumanggi si Okju dahil gusto niyang siya mismo ang magbibigay ng hustisya dahil ito ang bilin sa kanya ng kaibigan. Kinalaunan nakipagkita sila sa dalawang matandang nagbebenta ng mga armas, subalit mga luma at kinakalawang na baril lang ang dala ng mga ito. Nang tanungin siya kung saan niya ito gagamitin, sinabi ni Okju na gagamitin niya ito sa paghahunting kaya ipinakita ng matanda sa kanya ang pinaka-the best na meron sila. Sa kabila ng mga kinakalawang na baril ay napilitan si Okju na kinuha ang mga ito at nilinisan niya na lang para magamit pa ng maayos. Nadiskubre naman ni Choi Pro ang GPS tracker sa ilalim ng sasakyan niya na inilagay ni Okju. Gusto na rin ng estudyante na tapusin na agad ni Okju ang grupo upang tuluyan ng makalaya sa mga ito. Sinabi ni Okju na humahanap pa ito ng pagkakataon dahil siguradong pag ginawa niya ito ngayon nakahanda na ang grupo. Gusto ng estudyanteng magpaturo sa kanya bumaril para sana matulungan ito, ngunit ayaw niyang pumayag at pinatulog na ang dalaga. Lumabas na muna si Okju para bilhan ng makakain ang estudyante, subalit pagbalik niya ng apartment ay wala na ito roon at may mga kalalakihan ding nagtangka sa buhay niya. Kinabukasan pinuntahan ni Choi Pro ang pinuno nila upang ipaalam na napatay na daw niya ang babaeng umatake sa kanya. Pinagsabihan siya ng boss sa hindi pagsunod sa inutos na dalhin sa kanya ang babae, ngunit dahil nailibing na daw niya ang katawan nito ay hinayaan na lang siya. Sinabi na lang din sa kanyang ibigay na sa kanilang organisasyon ang sinasarili niyang negosyo upang matulungan ito dahil sa koneksyon nila. Tumanggi naman si Choi Pro at hiniling siya na lang ang bahala dahil kaya na daw niya itong mag-isa. Napansin naman ng pinuno nila na may dala itong babaeng bihag, gusto niyang ipapatay na ito dahil saksi siya sa lahat ng ginagawa niya. Ayaw pumayag ni Choi Pro dahil mayroon pa daw itong kailangan sa estudyante. Hindi na ito pinakialaman ng pinuno at agaran ng umalis. Balak namang parusahan ni Choi Pro ang estudyante sa pakikipagtulungan nito sa babaeng sumira ng mukha niya, pilit din nila itong pinapaamin kung nasaan na ang babae. Ayaw magsalita ng dalaga kaya doon na ito sinaktan ni Choi Pro. Sa hotel kung saan noon dinala si Okju, nagpunta siya roon para alamin kung nasaan ang lalaking nagdala sa kanya sa lugar at pinatay ang mga kasamahan nito. Agarang naghanda si Okju at pinuntahan ang lugar na itinuro sa kanya,
Kasalukuyan namang isang grupo ang sumakay ng elevator, pumasok din si Okju at sumabay sa kanila kung saan pinatay niya ang mga ito sa loob. Nakita niya rin ang paggawaan ng ipinagbabawal na gamot ng grupo. Walang takot na pinasok ni Okju ang lugar mag-isa kahit na naroon ang lahat ng kasapi sa pangkat na pag nagkataon ay siguradong hindi na siya makakalabas pa ng buhay. Inalam niya sa mga ito kung may nakita silang babaeng estudyante at nangakong aalis ng tahimik kung may makapagturo sa kanya. Lumabas ang pinuno ng grupo na nabigla sa pagpapakita niya doon dahil sa pagkakaalam nila pinatay na ito ni Choi Pro. Inaaya niya itong umupo na muna para sana makapag-usap sila. Tumanggi naman si Okju at agaran itong pinatay na ikinagulat ng lahat. Nagbanta ulit si Okju na huling pagkakataon na nila para magsalita, subalit biglang naubusan na pala ito ng bala kaya sinugod siya ng mga kalalakihan. Ginamit ni Okju ang nakatago niya pang isang baril upang labanan ng grupo. Isa-isa niya ring napatay ang mga ito kahit hirap na hirap siya dahil sa dami nila. Hanggang sa tuluyan niya ring naubos ang grupo, inalam niya sa isa pang lalaking natira kung nasaan ang estudyante ngunit ayaw itong magsalita kaya tinuluyan na ito ni Okju na hindi makapagsalita. Sa labas kasalukuyan namang paalis ang kasamahan ni Choi Pro, napahinto na lang ito bigla nang makita si Okju sa harapan niya. Lumapit si Okju sa lalaki kung saan nakita niya ang katawan ng estudyante sa likuran ng sasakyan nito. Wala nang buhay nang makita niya sa malapitan ng estudyante, galit na galit siya sa kasamaan nila at balak na sanang patayin ang lalaki, subalit bago niya pa ito nagawa dumating si Choi Pro at pinaputukan ito. Masayang masaya ang kaibigan ni Choi Pro dahil nakaligtas siya sa kamatayan, ngunit si Choi Pro lang din naman pala ang papatay sa kanya. Nang si Okju naman ngayon ang balak tutuluyan ni Choi Pro, bigla na lang itong pinaputukan ng estudyante kaya natigilan ito. Nang papatayin niya ang estudyante doon na ito binaril ni Okju na agaran niyang ikinatumba, pagkatapos dinala nila ito sa tabing dagat. Nagtataka si Choi Pro kung bakit masyado itong overreacting samantalang wala naman daw siyang ginawa sa kanya at hindi pa sila nagkakilala noon. Sinabi ni Okju sa kanya na siya ang ballerina. Gulat na lang ang lalaki sa nalaman niya. Pilit na humihingi ng tawad si Choi Pro sa nagawa niya sa pag-asang makaligtas pa ito. Ngunit wala sa bokabularyo ni Okju ang magpatawad sa lahat ng ginawa nitong kasamaan lalo na sa matalik niyang kaibigan. Nagbanta na lang si Choi Pro na pag pinatay siya nito ay uulitin niya ang ginawa sa ballerina sa impyerno. Naiyak na lang sa galit si Okju at agaran itong binugahan ng apoy upang pagbayaran ang kasalanan niya. Sa huli, misyon ni Okju na hanapin ang mga biktima ni Choi Pro upang palayain ang mga ito sa buhay na puno ng takot. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam.